Nakipagkasundo ang DPWH sa ilang grupo para mapadali ang pagsusumbong kaugnay ng katiwalian. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects, pumirma ng kasunduan ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Caritas Philippines ng CBCP, Mayors for Good Governance at Taong Bayan's Action for Participatory, Accountable and Transparent Governance o TAPAT. Layo ng kasunduan na palakasin ang citizen-led oversight system kung saan ang mga mamamayan, lokal na pamahalaan at simbahan ay magiging katuwang ng DPWH sa pagbabantay at pag-uulat ng mga irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura sa buong bansa. Matagal nang nangyayari sa DPWH at iba pang ahensya sa gobyerno is because these things are done in secret. Kaya po nakapagnakaw ng bilyon-bilyon yung mga loko-loko dun sa First District ng Bulacan. Kasi sigat-sigagan po yun eh. Kaya sa mga susunod na linggo ay ilulunsad ng DPWH ang isang online portal kung saan nakalista lahat ng kanilang proyekto, pati halaga ng mga ito, status at mga kontratista. Handa naman ang mga alkalde na magsagawa ng sariling investigasyon at verifikasyon sa mga proyekto sa kani-kanilang nasasakupan. We have the mandate to make sure that any anomaly that comes to our attention, we can actually initiate investigation. And from there, we can have the case folders prepared, and after that, we can turn it over to the ICI for them to review it and improve it further. On the side of, we will also furnish the DPWH. Sa pamamagitan nitong Social Action Ministry natin sa lahat ng dioceses all over the Philippines, ay tutulong kami sa proyektong ito na i-monitor yung mga project na ginagawa at maaring ghost project o maaring, substandard project. This is a venue and an opportunity for people to channel their anger into a productive, sustainable audit and demand for accountability for our country. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.